Tapos na tayo sa nomenclature ng mga binary ionic compounds like BaCl2, NaCl, KBr, Ki, yung mga yan, no? And then tapos na rin tayo dun sa nomenclature ng mga ionic compounds containing polyatomic ions, like in the case of CuSO4, NH4NO3, yung mga yan. Alright? So ngayon naman, ang titingnan natin is nomenclature pa rin siya ng ionic compounds. Pero yung ionic compounds na merong cation, kung saan yung cation natin, merong iba't ibang version. So yung version na sinasabi ko is yung charges nila, yung oxidation state nila. So tingnan natin to. Naming of ionic compounds. Ang ionic compounds containing metals that form more than one type of cation. They are composed of certain metals, especially the transition metals. Aside from transition metals, meron pa, no? Pero lahat, or if not all, most of the examples na ma-encounter natin sa naming ng gantong klaseng ionic compounds ay merong mga cations na manggagaling sa mga transition metals natin. Okay? For example, yung iron natin. Ang iron, it can form two cations, Fe2+ and Fe3+. Ano nga ibig sabihin ng charge? Ibig sabihin niyan, yung 2+, ibig sabihin, meron siyang tendency to lose 2 electrons. Fe3+, tendency to lose 3 electrons. Okay? Again, kapag nawalan sila ng electron, kulang na yung negative charge nila. Kaya, yung overall charge nila is positive. Bakit? Kasi na-overcome ng charges ng mga proton natin, which is yung mga positive. Okay? So, compare kasi natin sila dun sa mga, for example, yung mga nasa group 1 and group 2. Ano ba yung mga nasa group 1 natin? Na, yung mga yan. So, yung Na natin, alam natin, meron siyang +1. Kapag nag-form siya ng cation. Itong +1 na to, ibig sabihin meron siyang tendency to lose 1 electron. Yung mga nasa group 2 natin like magnesium, so meron silang 2+ na charge kasi ito yung electron na yung tendency nila na ma-lose during the formation of ionic compounds, no? Pero in the case of those transition metals like iron, meron silang variable charges dito like 2+ and 3+. So, ano yung rule natin dito? Ang rule natin is gagamit tayo ng stock system. Okay? Now, sa stock system, yung Fe2+, ang tawag natin sa kanya is iron 2. And yung Fe3+ is iron 3. Okay? So, now, and after pala nun, mag-a-add lang tayo ng name nung anion following the same rules dun sa dati. So, magbibigay naman tayo ng example. For example, FeCl2. Ano daw yung name ng FeCl2? Copy mo lang si Fe and then si Cl. Okay? Now, ang interested tayo is yung charge ni iron kasi ito yung galing sa transition metal natin, no? So, maglagay kayo ng X dyan and then mag-add kayo ng plus. Okay, maglagay kayo lang plus sign dyan. And then for Cl, ilan ba yung Cl natin dito? Meron tayong dalawa. So, maglagay ka ng 2. Okay, now, imumultiply natin yung 2 na yan sa isang number. Ano yung number na yon? That number should be yung number na need natin para i-complete yung magic number 8. Okay, so again, ang Cl natin, nasa group 7A yan. O kaya sa ibang periodic table, 17. So, para ma-complete natin si 8, mag-add ka ng 1 sa 7. So, maglalagay ako dito ng -1. Bakit siya -1? Yung -1, yung negative na sign, is dahil ang Cl natin is anion. Okay? Anion siya dahil siya yung non-metal. At yung non-metal natin, ang tendency niyan is to gain electron. Pag nag-gain siya ng electron, excess na yung negative charge. Kaya negative ang ilalagay. Okay? Now, i-equate mo sila sa 0. Bakit 0? Kasi ang overall charge, ang net charge nitong ionic compound natin is 0. Okay? Kasi nagka-cancel yung mga charges niyan. Ibig sabihin, yung positive charges ng iron, tsaka yung negative charges nitong nitong Cl, nakakompensate nila yung isa't isa. So, you bring down X, dito tayo sa solution. You bring down the plus sign, 2 times -1 is -2 is equal to 0. X, so plus -2 is just equal to -2. They're the same thing, no? And then you add 2 both sides, cancel mo to, matitira X is equal to 2. Ibig sabihin, yung charge ng iron natin is 2. Okay? So, ang pangalan nito is iron 2 chloride. CHL chloride. Ayan. Okay? So, iron 2 chloride. O, another example, FeCl3. Dito natin sa next slide. FeCl3. Copy mo si Fe, copy mo si Cl. Si Fe,
gawing X, maglagay ng plus sign. Si Cl natin, meron tayong 3, and then ano nga yung charge ng Cl? Yung tendency niya kapag nagpo-form tayo ng ionic compounds, negative 1. Again, yung 8 na binanggit ko kanina na magic number, ako lang yung nagsabi na magic number. Yan, no? Pero, hindi muna natin siya bibigyan ng deeper explanation. No? Kasi meron tayong separate topic for ionic bonds. And doon natin maiintindihan kung bakit merong 8 dyan. Okay? Now, for now, i-accept muna natin na kailangan natin mag-add ng number doon sa group number nitong anion natin to complete 8. Okay? At yung number na ina-add natin, sila yung nilalagay natin dito. And then again, you equate that to 0. X, copy the plus. 3 times negative 1 is negative 3. Negative 3 equate 0. So, x plus minus 3 is just equal to x minus 3 is equal to 0. Add 3 both sides. Cancel. X is equal to 3. So, yung FeCl3 natin, ang pangalan niya is iron 3 chloride. Okay? So, saan nanggaling tong 3 na to? Dito. Kasi yan yung charge ng Fe. So, pwede nating isipin na ganito. Yung Cl natin, ang charge niya is negative 1. Ilan ba yon? 3. So, tatlong negative 1. Paano mo i-compensate yan para mag-0 yung overall charge? So, para ma-compensate yan, kailangan yung charge ng Fe natin is positive 3. Kasi positive 3, tapos, i-add mo to lahat. Negative 3, mag-i-equate to 0. Okay? Kasi again, 0 yung overall charge ng ating ionic compound na to. Okay? Ayan. Dito naman tayo sa writing ng chemical formula given the ionic compound. Actually, mas madali ito, no? For example, meron tayong manganese 4 oxide. Paano natin bibigyan ng formula ito? Ganito. I-copy mo muna si Mn, which is yung symbol ng manganese. And oxide is from oxygen. Okay? Now, sa taas ng Mn, maglagay ka ng plus 4. Saan galing si 4? Ito. Okay? And sa oxide, anong ilalagay natin? Again, si oxygen, group number ano siya? Group 6. 6A or sa ibang periodic table, group 16. Okay? Now, para makomplete natin yung 8, ilan yung i-add natin sa 6? Mag-add tayo ng 2. So, maglagay ka dito ng negative 2. So, again, ano nga ibig sabihin nito mga numbers na to? For manganese, yung plus 4 is yung 4 na electron na kaya niyang ibigay. Kay oxygen naman, yung minus 2, ito yung 2 electron na kaya niyang tanggapin. Okay? So, now, criss-cross lang yan. You're going to have Mn2O4. Pero again, reduce natin to lowest term, divide by 2. And then, you'll be left with MnO2. And then, yung formula ng manganese 4 oxide. Okay? Next, chromium 3 sulfate. Try natin dito. Chromium 3 sulfate. Isulat natin si chromium.Cr. Si sulfate is SO4. Okay? Si chromium, meron siyang 3 daw. Lagyan mo ng 3 dito, plus 3. And then sa sulfate, kung check natin yung table, no, doon sa last video, meron siyang minus 2 na charge. Ibig sabihin, 2 electrons na kaya niyang i-gain. Yun yung tendency niya. And for chromium, 3 electrons na pwede niyang i-lose. Now, gawin natin tong criss-cross. Yung Cr mo, magkakaroon ng 2 as the subscript. And si SO4, magkakaroon ng subscript na 3. Pero dapat enclose mo siya sa parenthesis para hindi magkatabi si 4 and 3. Okay? So, ito yung formula natin. Cr2SO4, 3. Okay, ito, MnO2. And then, Cr2SO4, 3.